negosyo kababoy. Ngayong araw na ito, i-update natin ang ating Balbans Farm. Kumusta na kayo? Medyo matagal na tayong hindi upload ng video kasi yung unang video ko na nakita ninyo, yung last video ko, bago lang ako nag-start kasi natamaan tayo ng iisip. Ayun, malaki man yung building natin, sayang hindi naman natin gagamitin. Ngayon, nag-alaga ako ng kaunting biik, baboy para gawing inahin. Kumusta naman yung negosyo natin sa baboy? Ngayon dito sa amin, mahirap talaga. Ang presyo ng baboy ngayon, medyo mababa, nasa 150 lang. Kung patining yung business natin ngayon, magka-problema tayo kasi parang wala tayong kinikita ngayon. Ang ginagawa ko ngayon, nag-alaga ako ng mga biik na gawin kong gelt para gawin kong inahin kasi mas mukita tayo ngayon sa inahin kaysa doon sa patining. Kasi ang biik ngayon, hindi man naman medyo mababa ang presyo. Tama-tama lang. Kung sa ganon, ay encourage ko kayo na mas mabuting mag-alaga tayo ng inahin kaysa mag-alaga tayo ng patining. Kasi marami namang bumili ng patining, yung mga ginagamit sa mga personal nila, pista at saka yung ibang katayan na medyo mataas ang presyo. So doon sa palengke dito sa amin, problema talaga kasi 150 lang yung kuha. Lalo na ngayon, yung gobyerno natin, umaangkat naman sa ibang bansa na mura lang ang bili nila. Ayun, yun ang problema natin sa government natin ngayon. Kasi umaangkat yung backyard naman sa mga yaunting piggery farm. Lalo lang magka-problema kasi wala nang kinikita. Mura pa yung bilhin sa ating mga biik at saka yung mga feeds at saka yung mga medisina medyo tumataas. Mga fuel, yung gastos natin sa araw-araw. Yun ang problema. Ngayon, nag-start na lang ako para magawa ko ng inahin para sa piggery. Kung yung iba, medyo nag-breeding, mas kumikita sila sa breeding kasi mataas ang presyo sa mga biik na binibinta nila at saka yung mga breed nila. Yung sa iba naman, yung gaya sa atin, nag-breed at saka nagpatining, yun ang problema. Kasi gumagasto tayo ng fuel, kuryente, at iba pa. Ngayon, yung sa medisina, tumataas. Yung feeds, tumataas. Paano na tayo kumikita? Ngayon, nag-start lang ako ng maliit. Ipakita ko kasi sa inyo yung piggery ko ngayon. Medyo kaunti lang ang laman. Dahil dyan sa problema. Pag tumataas ito, makakita naman tayo ng puhunan. Pwede naman tayo makapanghiram. Pero sa ngayon, hindi ka makabayad kung manghiram ka ng puhunan para sa piggery. Sana tumataas ito, makinig yung government natin na mag-subsidize kasi yung natamaan ako ng iisip, kahit piso wala akong natanggap sa government natin. Kasi ang sabi nila, wala pang pera, wala pang budget doon sa natamaan ng iisip. Kasi itong business ko ngayon, kumplito ito sa business permit. May isisi pa kumplito. Bawat taon, nagbabayad tayo ng taxes. Ngayon, wala naman tayong kinikita. Kaya tamaan tayo ng isip. Ngayon, papasok tayo dito. Ngayon, papasok tayo sa piggery ko para makita ninyo na kaunti lang talagang laman. Inaayos ko na, nilinisan ko na. Kaya mag-start ako kasi ng inahin. Yung mag-breed ako. Kaya mas kumikita yung mga biik. Kaya nito, may mga bagong breed ako dito. Ayun, ipakita ko sa inyo. Mga bagong breed. So ngayon ang mga bagong breed ko. Ito, may mga biik pa. Ito, titingnan ninyo. May large white at saka landrace dito sa kabila. May landrace at saka large white din. Na pinarami ko. Para ito gawing lahat yung inahin. Hindi mo muna ako magpatining.
magbre-breed muna ako ng mga inahin kaya medyo kumikita tayo. O tuloy tayo dito. Ito, naglinis na kami sa aming piggery farm. May dalawa ako ditong 4 months na para gawing inahin. Kaya tingnan ninyo, halos bakante pa. Ay naglilinis kami. O, tingnan ninyo. So, dito sa lihan, mayroon dito dalawa. Dalawang inahin, dalawang gelt na gawin kong inahin. Oh, itong 4 months pa. Large white ito. Ito, large white ito. Large white. Gagawin ko itong inahin. 4 months na ito. Oh. 4 months. So, ito sa kabila, wala pang laman. Naglinis pa ako dito. Itong lagyanan ko ng bore. May 2 box para sa bore. Wala pa ding laman. Doon sa kabila. Nilinisan ko na. Para mag-start naman tayo. Kasi sayang naman yung building. Malaki yung kapital natin dito. Kunya, hindi naman nagamit. Mag-start naman tayo ng manghiram ng pera. Kung may magpahiram pa dito. Tsaka ngayon, medyo stricto na ako. Makikita ninyo, nakabalot yan ng lahat ng trapal. At saka may knit pa. Naka-knit yan at saka trapal. Para siguradong hindi mapasukan tayo ng ESF. Ito. Sinisiguro na natin yung trapal. Kaya problema talaga. Kung matamaan tayo. Wala namang subsidize yung government natin. Wala namang tumutulong. Sariling atin. Yun. Nagka-problema tayo minsan kasi mahirap magbalik ng ganito kalaki na business kung wala ka mang kapital. Tsaka may binabayaran ka pa doon sa mga nahiram mo sa bangko na ibabayad mo. Pero sana may awa ang Diyos. Makabalik tayo sa negosyo natin. Kasi nandito naman itong building natin lahat. Intact naman ito. Inaayos ko lang yung mga medyo may sira. Kaya minsan ang tao sa negosyo hindi man lahat mag-success. Minsan mag-success naman pero minsan yung ganitong livestock hindi natin malaman kung matamaan tayo ng sakit kasi talagang prone ito sa sakit yung mga livestock dito. Ito oh. Yun, naka-ready na yon yung mga reservoir ko ng tubig, naka-ready na lahat. Ito. Oh, paunti na lang ito. Prepare. Saka baka next year makabalik tayo. Makinig yung government natin. Matulungan naman tayo kahit subsidy lang sa piggery kasi umaangkat sila. Dollar yun, malaking pira yun. Pero naman sa ating mga backyard racer, wala namang tumutulong. Yun ang problema. Na magkahirap tayo dito sa ngatinong palagay. Saka ganito na lang. Ganito na lang. Pag-upload ako sa next video ko kung anong nangyari sa farm ko, yung update na naman na sana lumaki naman itong ulit yung piggery farm ko, mapuno naman ito ng baboy para naman tayo marami tayong bahagi sa inyo tungkol sa aking farm. Patuloy lang tayo na magnegosyo ng baboy pero hindi lang medyo marami kasi sa ganitong presyo medyo mababa. Hindi tayo kumikita ng malaki. Maraming salamat. Huwag kayong masawa sa pag-subscribe at pagpanood ng aking video. Palbans Farm.